Kaswabe, may kaaway ka ba? Or merong humahunting sa'yo? O kaya naman, nakahuli ka ni Mrs. na nanchichicks ka at gusto mo magpakalayo-layo dahil mahal mo pa yung buhay mo. Oh no! Meron akong perfect car para sa'yo, Kaswabe. Ito ang newly and improved Batmobile ni Batman. Hey, it's the Batmobile. Just look. I am looking. Pero joke lang yun. Well, all jokes aside, Kaswabe, ito nga pala ang Incas Sentry Civilian APC. And pag kinakailangan mo lahat ng information, ilalagay ko lang dyan sa pin comment below. Kung protection lang naman, Kaswabe, ang hanap mo, nako, 100% fully armored vehicle itong katabi natin, Kaswabe. This one can withstand dangerous weapons, including mga hand grenades, assault rifle, at marami pang iba. So on this video, i-check natin kung ano ang mga insane details nito sa labas at sa kanyang panloob. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin at nakawin na natin to, para i-check natin lahat. Pero biro lang. Hindi muna natin to matetest drive, pero you have to finish this video, Kaswabe, kasi meron ako sa inyong sorpresa dahil meron pa ako ipapakita sa inyo na extreme version nitong katabi ko. So what are you waiting for? Kaswabe, let's begin. Kaswabe, unahin natin sa kanyang pangharap. So, overall look nito, ala Batmobile talaga. Ito yung mga tipo ng sasakyan, Kaswabe, na pag nagkaroon ng zombie apocalypse, ito na yung kinakailangan mong gamitin, okay? Base nga pala ito sa isang full-size luxury pickup truck na Ford 550. And alam mo ba, ang kanyang kabigatan, pinaghalo-halo mo ang mga Cybertrucks. 2.5 na Cybertrucks equals isang Incas Sentry Civilian APC. Nasa 18,000 pounds nga pala ito, Kaswabe. Sa kanyang powertrain, of course, naka-equip nga pala ito ng 1.3-liter 4-cylinder, 98 horsepower, and 123 Nm of torque. Surprise ka, no? Ako din eh. Pang-bios yun. So this is a 6.7-liter V8 diesel engine, 151 liters ang kanyang fuel tank capacity. This one makes 330 horsepower and 1,058 Nm of torque. 4-wheel drive, and mated nga pala ito ng 10-speed automatic transmission na ang kanyang top speed ay 140 kilometers. So makikita mo ang daming opening dito. Meron kang mga auxiliary lights. Meron kang recovery hooks, which is kaya nitong bitbitin ang Tower 911 pag gusto mong iusog ng pwesto. Diba? Ang tiba eh. Oh. Meron kang mga grills sa ilaw. Ito ang main headlamps natin. I think turn signals ito. Meron kang ilaw pa doon. May camera ka rito. Incas font. Emblem ng Incas. Pagdating naman doon sa front windshield natin, syempre, blast protection ang meron dyan. You know, yung amber lights na tatlo kasi 97 inches ang kalaparan nito and meron kang dual light bar sa magkabilaan. So, ibig sabihin, pag in-ignite natin lahat ng ilaw nito, talagang masisilaw yung mga zombies dito. So, we are done here. Check natin ang kanyang side profile. So, grabe. Dito sa side profile, unahin natin sa kanyang gulong. Massive and very chunky. 335, 80 ang sidewall and R20s. Actually, ang tanging indication dito na nakabase ito sa Ford, itong wheel center cap natin. Ito ang nag-iisa. Tapos, yung mga tread ng gulong natin, akala mo isla. Even yung over fenders natin, akala mo bubong ng bahay. And of course, upgraded ang ating mga suspension dahil sa pagkabigat-bigat nito. So moving here, meron kang mahabang antena dito, Kaswabe. Yung side mirrors natin, dual yung functionalities. Tapos malapad na running step board, release handle natin, ala G-Wagon. And bulletproof yung mga windows natin pag inakyat to at maraming sumabit dito. Diba? Ganyan. Ang tibay, oh. Ang haba ng grab handle. Pwede kang lumipat dito. Parang magiging Tarzan ka na. At ano pang napansin mo? Meron tayong camera. Ala CCTV yung itsura. So, naka-over fenders pa rin tayo. Same lang naman sila ng profile ng tires. And naka-leaf spring suspension ang nakikita ko sa kanya dito sa ilalim. So ito, hindi ko lang sure kung fuel door cap ito. Well, as you can see, Kaswabe, ang taas ng kanyang ground clearance, halos hindi maabot ng pako. Yung height ko nga, nasa 5'10 and a half na eh. So makikita mo, yung exhaust pipe is nandito sa kanyang left side.
protection para sa turn signals natin, expose yung hinges, at bakit merong pinto dito. Kasi syempre, 5-door nga pala ito. Yung third brake light is there, meron kang camera or yung CCTV natin, and light bar. So even the window is syempre blast protected siya. Well anyway, natapos na tayo rito, i-check naman natin ang kanyang interior. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Well, kaswabe, dito naman sa driver cockpit, nothing too magical naman dito, pero may mga uniqueness lang na features eh. Kung mapapansin natin, yung side mirrors dito, naka-portrait yung style niya, pero doon sa passenger, pa-landscape. So, gets ko naman yan, once na you are driving, kinakailangan malapad talaga may kita mo before you make turns, kaswabe. Yung front windshield natin, merong nakaharang dito sa gitna, so very limited lang. Yung bonnet, ang haba, nakikita mo yung wipers. Tapos ala CCTV, yung mga camera natin kasi nandyan yung all 4 corners natin sa harap, likod at bawat gilid niya. Sa labas, dun sa wheel center cap, ito naman sa manibela, makikita mo yung badge ng Ford, gauge cluster, hindi na natin masyado pag-usapan. Ito yung windows, limited lang rin. Pagbubuksan natin, ito yung pinaka lever niya, pero yung uwang niyan magiging sobrang maliit lang. So in case na nag-i-smoke or nag-vape, pwede at least merong outtake dito kaswabe. Yung door release handle natin is matatagpuan dito, etong side na to. Kasi usually, di ba, like yung mga wild truck, yung Raptor na pickup truck is nandito na, or lahat ng mga vehicle na pala ng Ford, ganun na yung style. Kakalabitin mo na lang dito para buksan. Yung handbrake natin, nasa baba nga pala, foot brakes ang meron. Cup holders, dalawa, pero pwede siyang maging center armrest. And ang pinaka special na recipe dito, yung main console natin, control console is nandito sa baba. So para sa VIP section natin, for example, ibababa ko at gusto kong makita kung anong meron dito, yan yun, meron tayong pinaka divider dyan. So nakita nyo na, very aggressive sa kanyang exterior, pero mapunta naman tayo sa kanyang super luxurious modified na interior. Tara, relax muna tayo dun. Well, dito naman sa ating VIP section, kabaliktaran ng kanyang panlabas na anyo, napaka-brutal, pero dito, chill, super luxurious. Yung tipong nagkakasabugan na, naghahabulan na sa labas, wala ka pa rin pakialam dito sa loob at tatawagin mo lang si Aya pag magmimerienda ka dahil meron tayong table dito. Yan. After, may mga armrest ka pa. Powered yung mga seats natin for adjustment. And pati nga pala dun sa driver cockpit natin, quilted leather din yung design niya. You have cup holder, meron kang wood trim. So bakit nga ba ganito kaswabe? Kasi naka-limo version ang ating Incas Sentry Civilian APC. So ini-strip off na talaga yung pinaka-original niya. Kaya nagkaroon ng mga ganitong configuration. Meron kang USB-A. Pag pinindot mo yung switch dito, meron kang lalabas na controls dyan. Siyempre, yan yung mga natin, VIP functionalities. Hindi lang siya nag-turn on. I think meron isineset dun sa driver cockpit yung pinaka-main console. Dito naman, pwede kang maglagay ng screen dyan. May bumubuga sa'yo ng mga aircon. Okay? 3 vents na booster yan. Ito yung pinaka-lightings natin. Ito, nag-i-ignite yan. I don't know bakit wala rito, pero pag binuksan mo, yan.
Ganda ng speaker natin, even yung mga doors natin, naka-quilted leather din. Dito, meron ka pwedeng ilagay dahil ang lalim ng spasyo mo dyan. Meron ka ring drawer dito sa ilalim, which is, para ready ka lang, pwede ka maglagay ng handgun dyan. Okay? Hindi lang dyan nagtatapos kasi even dito sa likod, ganyan din, quilted leather seats, and yung windows natin, ang liliit nga lang. Sisilip ka lang dyan. Very limited vision. And ito naman, ultra suede ang ating material dito. I hope you like this video kasi at least meron tayong bagong dinadala dito sa ating channel. And para kanino nga ba yung ganitong klaseng sasakyan? Well, siguro sa mga mayayaman, may mga extra fundings, and para sa lahat na rin ng tao na gustong magkaroon ng added knowledge, and syempre para i-entertain kayong lahat. So please follow me on my social media platforms, TikTok, Instagram, Rico Suave yan, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat, God bless, more power and more performance.